So ang divine intervention is more than constitutional. It is divine and the will of God. So get rid of Marcos is a constitutional duty of every Filipino. Tama. Correct. It is our duty mga idol. Kaso guys, gaya nga ng sabi ko sa mga last video ko, wag na lang. Kasi guys, kapag nag-aklas tayo against dito kay Bangagski, magtatagumpay lang siya sa pinaplano niya siguradong martial law. Kasi yun ang magiging justification niya, yung pag-aaklas natin para magdeklara siya ng martial law. Tama. So wag na lang, di ba? Pero guys, ingat po tayong lahat. Okay? Dahil guys, alam naman natin na nakipag-reconcile or sumanib na sa kanila ang mga congressman na suportado ng mga NPA, di ba? At kaya nilang gumawa ng mga rallies, mga idol. Alam naman natin lahat yun and we are all aware of that. Kaya naman guys, mag-iingat tayong lahat dahil baka gamitin ni Bangagski ang mga NPA na yan para gumawa ng gulo. At yun ang magiging rason niya at magiging justification niya sa pagdeklara niya ng martial law. Nag-rhyme lang po ulit ako, okay? So paano niya gagamitin ang mga NPA, mga idol? Papalabasin niya ng mga Duterte supporter ang mga NPA na yun na mag-aaklas at gagawa ng kaguluhan sa Pilipinas para makapagdeklara siya ng martial law. Kaya mag-iingat lahat mga idol sa ganitong klaseng mga diskarte o false flag attack. Ang ibig sabihin ng false flag attack mga idol is ang gobyerno ay gumagawa ng kaguluhan para matupad ang kanilang kagustuhan. So meaning fabricated po ang kaguluhan yun ng gobyerno. Sila rin po ang may pakananon. Tapos ituturo nila ng mga Duterte supporters yung mga yon para magkaroon na po sila mga idol ng rason para magdeklara ng martial law. So ingat-ingat lang mga idols. Okay? Sabihan po natin ng mga Duterte group leaders na mag-iingat sa ganitong klaseng scheme ng mga administration. Dahil sigurado ako guys na hindi niya bibitawan basta-basta ang presidency mga idol. Kaya asahan na po natin na gagawin yan ni Bangagski mga idols. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Una sa lahat, belated happy birthday kay Madam VP Sara Duterte. Wishing you all the best, good health, and long life pa, VP Sara. Mabuhay po kayo. Good luck po sa bloodbath ninyo sa impeachment trial mo. At confident naman po kami na wala, di ka na mai-impeach dahil sa bilang ng boboto para hindi ka ma-impeach. So guys, kung bibilangin po natin kung ilan po ang mga magsisay no or hindi sang-ayon na ma-impeach si VP Sara, ay ilan ba? Sige, bilangin natin mga idol ah. So ito guys, yung mga new senators, itong mga to. Yung mga yan, okay? Itong mga to yung mga existing senator ngayon na mag-graduate sa 2028, okay ba? So guys, bilangin natin ah. Okay, ibaba muna natin mga idol. Yung sa mga bandang itaas, ang mga magsisay no na ma-impeach si VP Sara, okay? So itong anim na to, sure yan. Okay, si Kuya Bongo, si Bato, si Aimee, si Marcoleta, Pia Cayetano, and Camille Villar, okay? Ito si Bam, sure yan, anti-Duterte yan. Walang kwenta yan eh. Si Ping Lacson, saka si Lito Lapid, political butterfly yan. Hindi pa alam kung anong sagot ng mga yan. Si Erwin Tulfo, sigurado yan, pro yan. So itong mga to, itong mga political butterfly, gilid natin mga idol. Okay? Ito si Erwin Tulfo, mag-say yes yan sigurado. Balimbing yan eh. Ito si Soto dahil kaalyado. Oo siguro. Oo guys. Sigurado yan. Ito political butterfly din to. Pero tingin ko mag-say yes yan. Okay, okay. Lagyan natin dito. Okay, lagyan natin yan dito. Urong natin ang konti. Okay. So sa area na to mga idol, itong dalawa na to, political butterfly dito. Okay. Lagyan tayo dito ng text mga idol. Lagyan natin ng political butterfly. Okay. Dito yung mga pro-impeachment. Okay, so yan guys yung mga pro, okay? Syempre at natin ng konti para lumuha ng konti, okay?
Syempre guys, si Idol Robin Padilla, kaalyado natin yan mga idol, sure yan. Si Legarda, oo, kaalyado natin yan, sigurado atin yan. Hindi ko alam kung ba't dinilagay nung mga reporter dun sa ano nila. Nakalagay dun swing eh, di ba? Ibig sabihin dun political butterfly yung mga yun. Ito mga to, ito, political butterfly ba to? Oo, sabihin na natin, political butterfly yan. Ito si Wing Gatchalian, political butterfly din yan. Si Cheese, same yan mga idol, political butterfly yan. Ito, yan, kaalyado natin yan mga idol. Kaalyado natin yan si Villar. Okay, si Alan Peter Cayetano, syempre atin yan mga idol. Okay, ito si Mig Zubiri, atin din yan, sigurado. Si Villanueva, ano ba mga idol sa palagay nyo? Political butterfly or po? Political butterfly yan. So pwedeng mag-say yes yung mga yan, pero wala nang silbi yung mga sagot nilang yes. JBR ito, ating yan, sigurado. Ito, mag-say yes yan siguro. Maging pro-impeachment yan. Si Jinggoy, sure ating yan mga idol. So yan mga idol ang posisyon ng mga pro-impeachment. Yung mga yan. Siguro ito si Lacson Idol, siguro magiging pro yan. Magiging pro-impeachment yan. Ano yun eh, alyansa yan eh, di ba? So magiging pro yan. Siguro ito magiging pro din to. Si Lito Lapid. Okay, itong mga to, political butterfly yung mga yan. Itong mga to. Okay. So, mga idol. So, yan po sila. 4 na political butterfly. Di pa alam kung sino ang susuportahan ng mga yan eh. Kasi kung saan ang malakas, doon lang yung mga yan eh. Okay. So, ito, sa area na to mga idol, pwedeng maging pro-impeachment to mga to. Yung mga yan. So, ilan lang sila? 2, 4, 6, 7. Oh. Plus 4, 7, 8, 9, 10, 11 lang sila mga idol. Eh tayo, yung mga kaalyado natin, ilan to? Kaya natin, para maganda-ganda ang posisyon mga idol. Halatang graphic artist, ginamit sa Photoshop eh. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mga idol, 13 ang magsisay no. Anti-impeachment. Against VP Sara Duterte. Ayan mga idol nakita na natin. So guys, hindi po mai-impeach si VP Sara mga idol. Sure tayo dyan mga idol. Sabihin natin na yung iba dito sa mga anti-impeachment na to, meron dyan bumaliktad o mga political butterfly. Sino naman kaya? Siguro si Legarda, pwede. Pwede si Legarda guys pwede. Tapos JVRs, hindi pa baliktad yung mga yan. Ito pwede. Si Aimee, political butterfly din yata yun. Pero tingin ko hindi kasi dinikitan niya si Sara eh. Marcoleta, sure ating yan. Pia Cayetano, dahil kapatid niya si Alan Peter Cayetano, tingin ko hindi babaliktad yan. Okay, si Camille Villar hindi rin yan. JB ito at si Jinggoy hindi yan. Sure ating yan, sigurado. So guys, yan po ang diagram. Next diagram, diagram ba tawag dito? O ano lang? Positioning or anything, basta. Yun. So yan po ang mga pro-impeachment. Sina Lacson, sina Soto, Erwin Tulfo. Kasi saka Lito Lapid kasi 4 na alyansa yan ngayon eh. Tama. Itong dalawa na to sigurado magiging pro-impeachment yung dalawang basura na yan. Saka ito kasi dilawan yung mga yan eh. So anti-Duterte yan for sure. Tama. Itong mga to, political butterfly itong mga to. Hindi ko alam kung sinong pinapanigan ng mga to. So yan po ang magiging bilang natin sa Senado mga idol. Pero kung napasok nila yung 12 nila, tagilid tayo dun mga idol. Kasi ito,
magiging ano pa to, magiging ano to 12, 13, 14, 15 sana sila mga idol. So mananalo sana sila. Pero dahil hindi nagtagumpay yung plan A nila, ang na-initiate po nila mga idol ay yung plan C. So hindi po nakapasok lahat ng alyansa. So good news yun mga idol. Dahil 6 lang sa kanila yung nakapasok, 2 pa sa 6 na yun, kaalyado pa natin. So we are confident na hindi ka po talaga mai-impeach, VP Sara. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang mga sinabi ni Bangagski na para bang nasa winning side siya ng chess Game of Thrones ngayon, you know? As in, ang kapal talaga ng pagmumukha niya na sabihin yung mga sinabi niya sa video na to, you know? Putya, feeling marami pa ring supporter, you know? Nakakaawa lang eh. Nakakatawa ang putya. Ano guys, ito ang real talk ha. Ito guys, real talk lang, okay? Dahil ang totoo, tanging ang mga basurang troll farms niya na lang ang naniniwala na popular pa rin ang presidente nila. Siyempre, troll farms nga eh. Puro bayaran niyang mga yan eh, di ba? Kaya sila na lang guys ang naniniwala na popular pa rin ang financier nila na si Bangagski mga idol. Real talk yun. Di ba? Komedyante ang po siya. And check this out mga idol. Ngayon naman mga idols. Sabi ba naman dito, Marcos rejects Duterte's conditions for reconciliation daw. Pucha, imagine that. Diba? Pucha, parang pinapalabas patuloy ng buong presidente na to na ang mga Duterte ang gustong makipag-reconcile sa kanya, no? Ang tigas talaga ng mukha mo, Bangagski. Nakakatawa ka talaga. Basurang-basura lang ang peg ni Bangagski, no? Let me remind Bong Marcos na nasa losing side ka ng chess Game of Thrones ngayon. And that is the reason why you brought up the reconciliation. Tama. Kaya nga tama ang response ni Kuya Bongo na pauwiin niya muna si PRRD bago mag-usap for reconciliation. Diba? Tama. Tapos ngayon, ito ang response mong Bong Marcos ka? Ha? Na para bagang ang kampo pa ng mga Duterte ang gustong makipag-reconcile sa iyo, no? Kaya nga wala nang mas kakapal pa talaga sa muka ng buong presidente na to para magsalita ng ganyan, no? Kaya nga ang sarap batukan itong Bangagski na to, no? So ngayon naman guys, alam nyo ba na may ka-DDS tayong vlogger na nakapagsabi na we should get rid of BBM. Diba? Matindi ito mga idols. Watch this. So guys, meron po tayong ka-DDS, mga idol na vlogger. At siya po si Francis Tanseco. Shoutout sa iyo, idol. Nagustuhan ko tong vlog niya mga idol. At pinamagatan niya nga po itong Get Rid of BBM. Get rid of BBM mga idol. Yan guys, ano kaya ang ibig sabihin ng RID, no? Watch mga idol. What does it mean? So ano nga bang ibig sabihin ng RID mga idol? So R stands for resign. Yan guys, ang numero 1 talagang sinisigaw ng taong bayan ngayon. Yung mag-resign na siya. Kahit ako yan din po ang panawagan ko mga idol. Noon pa, panawagan ko na talaga yan. Kaysa naman po siya hayaan pa natin na sirain niya palalo ang Pilipinas. Dahil sa mga taong ina-appoint niya at mga kaalyado niya na puro pandarambong ang ginagawa sa gobyerno, no? Tama. Kaya nga guys, kapag hindi pa rin talaga umalis to, si Bangagski mga idol, after 3 years of his presidency, this coming 3 years, baka po siya ubus na ang pera ng Pilipinas. Oh no! Ako na magsasabi sa inyo mga idol, ang daming inuutang ng hinayupak na presidente na to eh. Boplax naman. Why resign? Because according to the Philippine Constitution, it is legal and lawful to ask a public official who is inutil. So yan. Yan ang tamang word na dapat ilarawan kay Bong Marcos mga idol. Inutil. Tama. Kasi nga guys, in the past 3 years of his administration, may nagawa na ba siya? Maliban sa paninira niya kina PRRD at sa pagbigay ng mga ayuda? Wala, di ba? Tama. Kaya dapat na talaga na mag-resign na tong basurang presidente na to. And whose government is not working at all to resign. So I would like to ask BBM to resign. And I am asking this along with all the Filipinos.
Tama. Correct mga idol. Gaya nga nasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, yan po ang panawagan naming lahat. Kung meron mang political advisor to si Bongbong Marcos, please sana marinig mo ang mensahe ng taong bayan. At yun po ay walang iba, kundi siya ay mag-resign. Nag-rhyme lang po ako, okay? I stand for impeach. Why impeach? Yung I impeach mga idol. Well, he has so many impeachable actions already, and one of which is to deliver a Filipino to The Hague in the person of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. So tama mga idol, impeachable offense po talaga ang ginawa niya kay PRRD mga idol. Tama. Pero guys, impeachment kay Bangagski mga idol, mukhang malabo pa sa blur na ma-impeach yung turang presidente na yan. Alam niyo kung bakit? Sa House pa lang mga idol, haharangin na yan. Hindi aabante yan hanggang Senate. Kasi halos lahat kaalyado nila eh. Grabe yung supermajority sa sa House of Representatives. Halos lahat umanib kay Romualdez, di ba? Ikaw ba naman hindi ka pumirma ipit ang budget mo. Tama. Anong pipiliin mo, di ba? So kawawa talaga ang mga congressman na naging puppet ni Romualdez dyan sa House, mga idol. Naging sunod-sunuran na lang talaga sila. Well, naiintindihan ko sila. Hindi nila kasalanan yung mga idol. Ganun talaga ang politika eh. So guys, yung pangarap natin na ma-impeach si mga idol, malabo pa sa blur mangyari yan. This action reminds me of Makapili during the Second World War. The Makapili is considered traitor. The whole of the Philippines, or those who truly love our country, is calling Marcos Jr. as a traitor of the highest order. So impeachment is another avenue which the Philippine Constitution also allows legally and lawfully. So yun na nga mga idol, no, nasabi ko na kanina na wala guys, hindi mangyayari ang impeachment na yan against kay Bangagski mga idol. Unfortunately talaga. Maliban na lang kung babaliktad ang mga congressman dyan sa House, mga idol. Pero malabo yan. Ikaw ba naman putya, paliguan ka ng pera ni Romualdez, ewan ko na lang. Kung hindi mo iboto yan ng iboto na maging Speaker of the House. Diba? Pera-pera lang ang labanan mga idol sa gobyerno. Kaya nga, ang pangit talaga ng bulok na sistema ng gobyerno natin ngayon mga idol. Kailangan talaga ng total reset dito mga idol. Tama. Bali-balang araw mangyayari yan mga idol. Kapit lang. D stands for divine intervention. So yung D ay divine intervention mga idol. Sana nga guys magkaroon ng divine intervention talaga. Yung tipo na kukunin na siya ni Lord. Diba nga sabi nila mabait naman si Bangagski, diba? Baitan niya pa para kunin na siya ni Lord, no? Pero siguro aware siya doon. Kaya nilulubos-lubos niya na ang pagiging kupal, no? Kaya siya nagkukupal ngayon dahil ayaw niya pang kunin siya ni Lord. Ang gusto niya kunin siya ni Satanas. Why ask for divine intervention? Because the power of the government rests on the people. Vox populi, vox dei. Correct mga idol. Kaya lang ang pangit lang talaga ngayon sa sistema natin ngayon mga idol is ang taong bayan tayo, lahat tayo ang masses, ang ginagawa lang natin mga idol ay bumoto at magbayad ng tax. Yun lang ang purpose natin sa ating bansa. Pero sana magkaroon guys ng sistema na lahat tayong mga Pilipino may kapangyarihan din mag-decide sa magiging future ng ating bansa. For example, sa paggawa ng batas. Dapat magkaroon ng referendum na kung saan lahat tayo makikipag-participate kung gusto ba natin ng batas na yan o ayaw natin. Second guys, sa judging, sa paghuhukom. Sana yung jury ay ang taong bayan, hindi yung ilang pirasong tao lamang. Tama. Kasi kung ang jury for example ay 10 lamang, at kung ang nasasakdal ay sobrang dami ng pera, pwede nilang mabribe ang jury na yan. Pero kung ang jury ay magiging taong bayan, masses, millions of Filipinos, hindi nila kayang i-bribe yan mga idol. So sana po dumating yung araw na yan para may boses ang taong bayan pagdating sa kahihinatnan ng kinabukasan ng ating bayan. Tama. Di ba napakagandang sistema nun, di ba mga idols? Divine intervention is what made 1986 People's Power successful. Well, kung alam nyo ang kwento mga idol, hindi nyo masasabi yan na meron divine intervention yun. Hindi porkit sumali ang simbahang katoliko doon, may divine intervention na yun. Tama. Alam naman natin ang nangyari nung people power na yun, di ba mga idols? During the time na meron ng kudita, yung sina Ramos, di ba? Saka pumasok ang simbahang katoliko.
Nanawagan lang naman si Cardinal Sin sa mga Katoliko na suportahan ang pag-aaklas o kudita ni Ramos, Enrile at Honasan para walang engkwentrong mangyari laban sa mga sundalo ni Marcos Sr. at mga sundalong sumama sa kudita ni Ramos noon, di ba? Is it divine intervention? No. It is Cardinal Sin intervention. Kasi guys, when you say divine intervention, yun guys yung mahirap ipaliwanag because it is a God's will. Tama. But yung pangyayari ng people power na yun, it is only the Lawan's will at ang oligarking nasa likuran nila. So para sa akin, walang divine intervention sa kung anong nangyari sa pulpul power na yon ng mga Dilawans noon, mga idol. In overthrowing the dictator who is the father of the current Philippine president. So guys, parang lumalabas pa nga na tama yung mga Dilawan, no? Dahil sa ginagawa ngayon ng anak ni Marcos Sr., no? Alang yan, man. Akala ko talaga noon, nilinisin niya ang pangalang Marcos, yung pala hindi. Pathetic president ng pocha. Mas pinatunayan niya lang pala talaga lalo na tama ang mga Dilawan, mga idol. Dahil sa ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Diba? So anya, divine intervention is more than constitutional. It is divine and the will of God. So get rid of Marcos is a constitutional duty of every Filipino. Tama. Correct. It is our duty, mga idol. So guys, gaya nga ng sabi ko sa mga last video ko, wag na lang. Kasi guys, kapag nag-aklas tayo against dito kay Bangagski, magtatagumpay lang siya sa pinaplano niya siguradong martial law. Kasi yun ang magiging justification niya, yung pag-aaklas natin para magdeklara siya ng martial law. Tama. So wag na lang, di ba? Pero guys, ingat po tayong lahat. Okay? Dahil guys, alam naman natin na nakipag-reconcile or sumanib na sa kanila ang mga congressman na suportado ng mga NPA, di ba? At kaya nilang gumawa ng mga rallies, mga idol. Alam naman natin lahat yun and we are all aware of that. Kaya naman guys, mag-iingat tayo lahat dahil baka gamitin ni Bangagski ang mga NPA na yan para gumawa ng gulo. At yun ang magiging rason niya at magiging justification niya sa pagdeklara niya ng martial law. Nag-rhyme lang po ulit ako, okay? So paano niya gagamitin ang mga NPA, mga idol? Papalabasin niya ng mga Duterte supporter ang mga NPA na yun na mag-aaklas at gagawa ng kaguluhan sa Pilipinas para makapagdeklara siya ng martial law. Kaya mag-iingat lahat, mga idol, sa ganitong klaseng mga diskarte o false flag attack. Ang ibig sabihin ng false flag attack, mga idol, is ang gobyerno ay gumagawa ng kaguluhan para matupad ang kanilang kagustuhan. So meaning fabricated po ang kaguluhan yun ng gobyerno. Sila rin po ang may pakananon. Tapos ituturo nila ng mga Duterte supporters yung mga yon para magkaroon na po sila, mga idol, ng rason para magdeklara ng martial law. So ingat-ingat lang, mga idols. Okay? Sabihan po natin ng mga Duterte group leaders na mag-iingat sa ganitong klaseng scheme ng mga administration. Dahil sigurado ako guys na hindi niya bibitawan basta-basta ang presidency, mga idol. Kaya asahan na po natin na gagawin yan ni Bangagski, mga idols. Ito yung post niya, mga idol, oh. Stig, di ba? So, shoutout po kay Idol Francis Tanseco. Ang angas ng pagkakagawa mo ng Get Rid of BBM, Idol. Mabuhay po kayo. So, paano guys? Kita-kits tayo ulit sa mga next video. Ayos ba?